Ang kagulat-gulat dito, sa mismong kisame ng tahanan lamang pala nagtatapos sa Del Valle. Sa investigasyon ng mga pulis kay Jason, natukoy nilang kumpare pala ni na Janil at Christian ang suspect. Hindi inaasahan at walang nag-akala mangyayari ang sinapit na mag-ina sa Caloocan City. Sinasabi na ito'y naging bunga ng lihim na pagnanasa ng isang suspect na lalaki. Ayon sa investigasyon, ginilitan ng suspect ang babae, pati na rin ang 4 na taong gulang nitong anak na nakasaksi kung paano ginalaw ng suspect ang ina. Ang karumal-dumal na pangyayari ngang ito ay nasaksihan ng 4 na taong gulang na anak ng biktima. Ano nga ba ang nangyari sa mag-ina? Sino ang suspect at ano ang kanyang motibo? Ano ang pumasok sa kokote ng salarin na halang para idamay ang inosenteng anak at ano ang kinahinatnan ng suspect? Ang mga ito ay alamin natin sa susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Buwan ng Pebrero, taong 2017 ang sinasabing tamang panahon para sa planong pagpapakasal ng magkasintahan si Christian Navarro, 26 anyos, at Janel Mangulabnan, 25 anyos. Sinasabing 2 taong tiniis ni Christian na malayo sa kanyang mag-ina nang siya'y magdesisyon ng mangibang bansa at magtrabaho sa Abu Dhabi bilang isang car polisher. Sa kanyang pag-uwi sa bansa, ang inakala niyang masaya at kumpletong pamilya na pinangarap niyang makapiling simula nang malayo siya ay hindi nangyari dahil sa halip na mainit na yakap at pagtanggap mula sa pamilya ay pawang malamig na katawan ang sumalubong sa kanya. Dahil sa kinahinatnan ng kanyang mag-ina, baka sa kanyang mga mata ang labis na hinanakit, kalungkutan at galit kahit paman tumanggi itong makapanayam ang media. Ika-2 ng Pebrero, taong 2017, bandang 9:00 ng umaga, nagtungo sa bahay ng mga Navarro ang ama ni Janel na si Rodolfo Mangulabnan, 51 anyos, upang sunduin ang kanyang anak at ang 4 nitong gulang nitong apo na si Zyle. Pahayag ng ama ni Janel, kinatok niya ang bahay at ilang beses niyang tinawag ang anak dahil akala niya'y mahimbing lamang na natutulog ito. Sinubukan niya ring padalahan ng mensahe ito sa messenger at tinanong kung nasan ito dahil ayon sa kanya, 9:00 na ngunit hindi pa ito dumadaan sa kanilang bahay tulad ng nakagawian. Nang hindi pa rin nagparamdam ang anak, doon na siya nagsimulang kabahan dahil baka may nangyari na rito. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto at pinagsisipaan niya rin ito sa pag-asang mabubuksan iyon. Nang hindi siya magtagumpay, sumilip siya sa may bintana at doon niya nakita ang kanyang apo na may sugat na sa leeg ngunit humihinga pa. Nakahandusay sa gilid ng kama at wala ng buhay si Janel. Tanging ang naghihingalong apo na si Zyle ang sinaklolohan ni Rodolfo. Dinala ito sa ospital at nang sandaling maiparating sa pulisya ang nangyari, mabilis na prinoseso ang pinangyarihan ng insidente. Ayon kay PO3 Israel Albay ng Caloocan City Police Station, doon nila nakita si Janel na may gilit sa leeg at punong-puno ng dugo ang silid kung saan nangyari ang insidente. Napansin din nila ang isang bote ng alak doon at nakita rin nila na magulo ang pinangyarihan ng insidente, kaya naman sinasabi na posibleng nanlaban ang biktima. Sa kabilang banda, bagaman nakakalat ang mga gamit sa nasabing silid, wala ni isang bagay roon ang sinasabing nawala, dahilan kung bakit sinabing walang naganap na nakawan. Nang suriin naman ang katawan ni Janel, bukod sa laslas na leeg ay nagtamo rin ito ng mga galos sa kanyang mga kamay
at nakatanggal ang kanyang pang-ibabang salawal na nagsasabing posibleng tinangka itong galawin ng salarin. Nakita naman sa pinangyarihan ng insidente ang kutsilyong ginamit ng suspect sa mag-ina na sina Janelle at Zyle. Matapos iyon ay sinilip nila ang ibang bahagi ng bahay at sa bahaging palikuran ay doon nakita na mayroon ding bakas ng mga dugo na indikasyon na pumunta o kaya naman ay naghugas din doon ang suspect sa insidente. Bagaman may mga ebidensyang nakalap ang otoridad, hindi pa rin nila agad lubusang nabatid ang pagkakakilanlan ng suspect. Makalipas naman ang ilang oras, muli nilang binalikan ang pinangyarihan ng insidente at pagdating nila doon ay napansin nila ang kisame ng bahay na tila bumaba at doon nila nakita ang suspect na nagtatago. Ayon sa kanila, posibleng naghihintay na dumilim ng suspect upang ito'y makatakas. Ang suspect ay sinasabing si Jason Del Valle, 32 taong gulang at isang electrician na kaibigan ng asawa ni Janelle na si Christian. Nang mahuli ito ng mga pulis, agad din itong inamin ang ginawa niya at doon sinasabing lumalabas na pagnanasa sa biktimang si Janelle ang kanyang motibo ng suspect. Ayon pa sa kwento ni Jason na siyang suspect sa insidente, nakainuman niya ang biktima dahil inimbita siya mismo ni Janelle sa bahay. Mag-uumaga na umano habang nag-iinuman sila ay tinangka niyang hahalikan ang biktima, ngunit hindi pumayag si Janelle at doon na nga niya nasaktan ang biktima. Ayon pa kay Jason, nasampal ng biktima ang suspect dahil sa tangka nitong paghalik. Kaya naman nagdilim umano ang paningin ni Jason, dahilan upang kumuha ito ng kutsilyo at doon ay tinarakan niya sa leeg ng punyal at ginilitan ang biktima. At kahit ang walang kamuwang-muwang na si Zyle ay dinamay rin ito. Ipiniit naman sa Caloocan City Jail ang suspect habang kinakaharap nito ang kasong murder at frustrated murder. Ayon sa kasintahan naman ni Janelle na si Christian, pawang kasinungalingan ang sinabi ng suspect dahil bago umano nangyari ang insidente, nakachat pa niya si Janelle at nagsusumbong ito dahil nagmamasid sa kanya ang noon ay lasing na si Jason. Sa kabila naman ng ilang araw na pakikipaglaban sa buhay ni Zyle na anak ni Janelle, binawian din ito ng buhay dahil sa lalim ng laslas na tinamo nito sa leeg. Ang ama namang si Christian ay labis ang paghihinagpis dahil hindi niya inasahang hahantong sa masakit na katapusan ang buhay ng kanyang mag-ina. Ang pagnanasa ay tunay na may negatibong epekto sa isang tao. Kaya nitong gawing masama ang isang taong noon ay mabuti. At kaya nitong baguhin kahit ang taong akala mo'y may intensyong mabuti. Sa nangyari sa mag-ina ay halimbawa ng bunga ng pagnanasa ng suspect dahil sa kanyang labis na pagkagusto kay Janelle na gawa nitong gumawa ng isang kalunos-lunos na krimen. Dahil din sa sinabi niyang nandilim ang kanyang paningin, nadamay pati ang buhay ng inosenteng bata. Kaya naman mga ka-brotherhood, kung may nais tayo makuha, naway mabatid natin ang ating limitasyon. Naway lagi rin nating isaalang-alang ang magiging bunga ng ating desisyon dahil hindi na natin maibabalik kung anong nawala. Huwag nating hayaang kainin ang utak natin ng makamundong pagnanasa. So ngayon, lamunaha.